Hello Aris! Welcome back po sa ating channel, ang Puro-Purong Asul Pinoy Tarot 999. So this is your reading, timeless reading. Timeless reading, anytime na makita mo, mapanood na recommend sa'yo. And that is the right time na kailangan mo pong marinig, mapanood ang video nito Aris. So ayan, anytime mga Aris. So nakapag-shuffle na rin po tayo at may mga cards na rin po tayo dito sa lamesa. Okay. So, kanina habang nagsha-shuffle nga pala ako, Aris, sumilip kasi yung Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune. Sumilip siya. And then, sinubukan ko din na tignan, ito, yung bottom of the deck ng ibang deck of card. Ayan, Light's here. So, as you can see, diba? Aris, the Wheel of the Year, the Wheel of Fortune. Dalawa yan sila. Naka-reverse nga lang ito, itong nasa taas, dito sa, nakalatag dito sa lamesa. Naka-reverse nga lang siya. And then, ito naman po, bottom of the deck. So, something, wow, maganda. Something great, something good, very nice talaga. I don't know, siguro some of you breakthrough, and then some of you magkakaroon ng bagong trabaho. Some of you, love life naman. And then some of you, yung nakafocus talaga sa business. I can see dito, Aris, pagbabago ng sitwasyon mo na magiging mas maganda. Sa ngayon, kailangan mo siyang i-push lang din talaga. Napakahirap din kapag ka first step. Di mo alam kung kailan ka magsa-start. Minsan, di mo din alam kung mga kakailanganin mo. Huwag masyadong over analytical. Nandun naman tayo, 'di ba? Logical, rational, yun. Pero nasa sayo pa rin po yan siya, yung lakas ng loob. Minsan din natin kailangan ng napakaraming mga preparation kasi minsan hindi din siya nagfa-follow dun sa rules. May mga kulang, ganito, ganyan. Pero sa ngayon, kung ano mang meron dyan, yun na lang po muna. Ang importante ay makapagsimula. Ang importante ay i-push lang din siya ng i-push, para lang din yan siya na aeroplano. So, umpisa lang din napakahirap. Maraming energy ang mawawala. Marami talagang gagawin. Pero kapag nasa taas na, diba, nasa taas na yung aeroplano, diba, smooth na. Hindi siya ganun katindi habang yung tumataas. Pero kapag nasa taas na, ay nako, consistency is the key na siya. Iba na yung kapag nasa taas na, I mean. Okay, so overall, maganda talaga, oo. Maganda yung reading ng mga Aries. Sa ngayon, wala pa akong yung 12 zodiac sign, Sa ngayon, nasa pa ako, 4 na zodiac sign naka-focus. So, isa ka po doon sa mga napili ko, Aries, sa ngayon. So, siguro yung umang zodiac sign, baka next month pa. 4 sa ngayon yung focus ko. Baka kasi magtaka ka, baka kasi may mga nagtatanong dyan. Ayan, so, pinakaunang card na lumabas nga pala sa'yo, Aries, this is the Ace of Cups. Diba, ang ganda. Punong-puno po ng pagmamahal. Unconditional love. Wow! Some of you na Aries, talagang nakafocus sa pagmamahal, sa love department, love, romance, relationship, partnership, with your partner. And then, I don't know, para kasi siyang, kasi yung pa-cross dito is 5 of Wands. Parang nag-aagawan para makuha ang attention mo, Aries. Nax! Sana all. Ang haba ng hair. Sino ka dyan? Sino ka dyan, ma? Sino ka dyan? Pwede ka nilang titigan, pero hindi ka nila pwedeng tikman. Aw. Ang ganda ng Aries. Sa totoo lang, ito. Kapag sinabing Aries na zodiac sign, isa talaga sa pinaka, mga magaganda, maliban doon sa Taurus and then Libra, kasi sila ruled by the planet of beauty, Venus, yung dalawang sign na yan, Taurus and then Libra. Pero kakaiba din talaga yung dating ng Aries. Aries is the first zodiac sign, the trailblazer, the leader, taking action, ganun, natural, born leader. And then Aries rules the face.
So, kadalasan talaga, oo. Sa totoo lang, ano, walang pabor-pabor dito. Kapag ka sinabing Aris, magaganda. Kapag ka sinabing Aris, gwapo talaga. Kasi rules the face eh. May ano talaga, prominent yung sa may eyebrow, may mole sa katawan, sa mukha. Especially sa mukha, ano, may nunal, I mean. Nunal, o di kaya may scar. Kasi yung scar, ano, depicts the god of war, the warrior. So, may scar yung ano, it's either may nunal or may scar sa mukha ng Aris. Tapos mas, ayun, ano talaga yung sa may kilay, prominent. Magaganda, gwapo. So, Aris yan siya. Inax! So, napakaganda, napakagwapo. I don't know, ano, may kakaiba din sa skin mo ngayon, Aris. Glowy siguro, no? Glowing, radiant, dewy, wow, blooming. Sana all blooming, Aris, ano? And then more sexier. Wow, sexier ang Aris ngayon. So siguro some of you nag-gym, some of you nag-exercise or walking, mga light-light lang din. Tapos some of you nasa, into fitness talaga, wellness. And then, umiinom pa ng mga herbal tea, umiinom pa ng mga supplement, eating your skincare, nakafocus sa sarili. The more nagfo-focus sa sarili, the more na yung ibang tao nagfo-focus din sa atin, pati yung opportunity. Kaya talagang importante na nakafocus sa sarili. Okay? At saka doon sa crafts, kung ano man pong passion yan, Aris, focus lang po doon. The more na nagfo-focus sa sarili, the more na lumalapit po yung mga good vibes, positivity, opportunities, even love, opportunity, people, love, opportunity, people. Okay, so may mga tao dito na nag-aagawan ng attention mo. Aries, pansinin talaga. Center of attention, center of attraction. Magnetic, very magnetic ka sa ngayon, Aries. Very attractive ka ngayon, Aries. Hindi lang kasi yan siya sa ganda, hindi lang kasi siya sa mukha. Yung bang how to carry yourself, pagkapasok mo pa lang sa room, talagang lilingunin ka ng mga tao. Malakas yung dating, malakas yung aura. Kahit man po na, hindi nila aminin, hindi din nila kayang i-ignore. Wow! Ang ganda nun, Hindi nila kayang aminin, pero hindi, at the same time, hindi din kayang i-ignore ng mga tao ito kung kaano ka-powerful yung aura, yung dating mo. Aris, pagkapasok mo pa lang sa room. May mga times na sa backdoor dadaan, may mga times na wala naman sa pero wala center of attention, center of attraction talaga, apple of the eye, pansinin, kahit sa likod dumaan, talagang lilimunin ng mga tao. This time, Aris. Wow. Okay, so siguro nagbago ng kulay ng buhok, nagpa-puto lang buhok, may sa kuko, ganun. Okay, so nag-i-invest sa sarili. Iba din talaga kapag maganda yung nakikita natin sa salamin, if you look good, you will feel good, and life is good and better. Life is good to you. Okay, so nag-invest ka din siguro sa tao, yun na nga, sa sarili. Tapos may dito, unconditional love, Aris. I don't know, ito kasi yung narinig ko, napakaswerte mo kung pinapansin kita. Napakaswerte mo kung kinakausap kita. Kasi kadalasan hindi ako namamansin. I love ignoring people. It is one of my favorite hobbies. Hindi namamansin, pero nakuha ng taong ito yung loob mo, Aris, at saka grabe yung pagmamahal, unconditional love. Ano bang nakita mo sa akin? Ba't mo ko mahal? Wow! Ano bang nakita mo sa akin? Bakit mo ko gusto sa dinami-dami ng tao na pwede? Bakit sa akin? Wala namang meron sa akin. Yun yung taong yun, yun yung sinasabi sa'yo, Aris. Kasi parang whole package talaga yung sa Aris. Yung ganda, yung the beauty, the brain, the money, the body is tea. Wow, sexier, the hot. Hot and sexy, Aries.
Okay, so Wheel of Fortune, naka-reverse nga lang siya. Darating pa rin naman siya, no, Aries. Medyo delay nga lang siya. Oo. The more na hinihintay natin ng isang bagay, the more na parang lumalayo, ano. Ano, nagtatagal. Mas mabuting hayaan na lang din, Aries. Hayaan na lang. Huwag pong, magmadali. Huwag pong pilitin. Ganun. Oo. Darating rin naman siya, no? So, pagbabago ito ng sitwasyon, mas magiging maganda, mas magiging magaan, at saka mas magiging maganda yung, yung pasok ng pera, mas magiging magaan yung pagpasok ng pera, mas malaki siya. Mas malaki yung papasok na pera kasi lumalabas sa'yo sa mga susunod pong araw, sa mga susunod pong linggo. Okay, and then wag mong kakaligtaan na mag-ipon daw po, Aries. Mag-ipon. Kahit na ganito kalaki yung gastos, pa rin po, magtabi. I don't know, siguro some of you sa bangko talaga, or some of you may mga alkansya, 3, 2, or 1. Okay, kahit, di ba, kahit konti-konti lang, kahit, di ba sa araw-araw, yun lang din ang kaya. Okay, the Wheel of Fortune, pagbabago ng sitwasyon, napapabor ho sa'yo, siksik, liglig, umaapaw sa biyaya, siksik, liglig, umaapaw sa napakaraming pera. Yan, bubuhos ang napakaraming pera, yung mga blockage na yan matatanggal, and then makukuha yung clarity, tapos masasagot yung mga katanungan, and then mas magiging klaro, mas magiging pa talaga committed sa yung taong ito, Aries. I can sense talaga dito, Aries, may 2 tao, pero yung isa talaga bukod tangi. Wow! Bukod tangi sa yung mga mata, Aries. Nakuha niya ang attention mo. Oo. Okay, so dito naman po sa baba, 6 of Swords. May mga lang din, bagahe, May mga bagay dito na hindi naman siya basta-basta ganun kadali na tanggalin, na mawawala. Yung bang dahan-dahan lang din siya, na i-workout, na i-heal. Kailangan siyang gawan ng paraan sa sarili. Slowly but surely. Ayun bang nag-evolve, nag-heal, surrendering. Excuse me po yan, nadidigay na naman. Letting go of things. Kasi mabigat lang din, mabigat sa, pakiramdam. Okay, may kakaiba kasi dito. Hindi ko alam, Aris, pero parang ikaw ito. So, take how it resonate na lang din, pwede ikaw, pwede naman sa ibang tao. Pwede naman po sa hindi talaga para sa'yo ang reading nito, Aries. So, i-check mo na lang po yung Sun, Moon, Rising, and then Venus sign. Kasi ang Sun sign kasi 3D. Ang Rising or Ascendant sign is the 5D. Kumbaga, siya na yung Earth. Siya yung first house ng natal chart ng tao. So, mas nakaka-resonate yung ibang tao sa rising sign nila. Kapag ka Moon sign naman po, dun manood, yan yung thoughts, feelings, and then emotions. Venus naman po about siya sa love. Very specific kasi yung ibang tao kapag gusto po nila ng love reading, nanonood po sila ng based sa kanila pong Venus sign. Okay, may mga ibang tao naman po sa moon sign nila. So, depende yan siya kung earth sign ba, fire, water, air, yung composition ng big three, sun, moon, sun, moon, and then rising or ascendant sign ng tao. So, importante yan siya, kasi lahat naman po ng zodiac sign nasa natal chart ng tao. Hindi natin masasabi, wala akong Scorpio, wala akong Aquarius. Kasi, as a whole talaga, na natal chart ng tao, nandun talaga yan siya. Depende na lang kung saan siya na houses. There is 12 houses, 12 zodiac signs. So, depende kung saan na houses yun siya, tsaka yung mga planets, and then yung mga aspects na nandun. Okay, so nagpapasalamat nga pala ako, Aries, sa mga nagpapareading sa akin, sa mga umu-order sa akin, sa mga sumusuporta ng channel na ito, at pati na rin po sa mga nag-like, follow, nag-share, sa mga nagme-message lagi. Maraming salamat po. At saka sa mga interesado po sa mga reading and then order, meron po akong money oil, protection oil, different kinds of bracelet, protection bracelet, yung sa money magnet na bracelet, moonlight bracelet,
Ayan, i-message mo na lang po ako diretso sa ating pong Facebook page na Para-Parang Usapin ni Tarot 999 na may 100,000 followers, Aries. And then sa mga magpa-reading, message nyo na lang po ako. And then maraming salamat po sa suporta, Aries. And then hanggang dito sa kalagitnaan ng video na ito, don't forget to like sa ating pong video na ito. Okay, and then maraming salamat din po sa mga taong hindi po nagsiskip ng ating ads to show your support. Okay, ayan. God bless, Aries. Hiling ko na matupad po lahat ng mga pangarap at kahilingan mo sa buhay. Dumating na yung matagal mong hinihintay. Hiling ko rin po, Aries, na maging masaya ka. Okay, and then babalik sa'yo kung anumang mga binigay mo 10 times more. Yan, more blessings sa'yo, Aries. Dito naman po, Justice card. Okay, so balance. Bumabalik sa pagiging balanse yung mga bagay-bagay. Minsan parang tinatanong natin, ano ba, late ba ako? Advance ba ako? Mali ba yung mga ginagawa ko? Tama pa ba to? You know what, Aries? Sakto lang din naman. Tama rin naman. Sakto kung saan ka man ngayon, right time, right place, with the right people. 1111 card, you are on the right path. You are a master manifestor. You know exactly where you are going. Alignment. Yan. So, alignment kasi yung 1111. Alignment at its finest. So, yan sa mga malalakas na number. Another way na yung mga mag-connect sa atin ng ating pong spirit guides. Another way na ma-convey, ma-receive yung messages, yung mga downloads through angel numbers or through symbol, signs. Halimbawa, lagi mong nakikita yung elephant, deer, four-leaf clover, ano pa dyan? Feathers ba? Coin ba? So, may mga meaning din po yan siya. And then also sa panaginip. Okay, so siguro may din kakaiba sa panaginip mo ngayon, Aries. Alalahanin daw po kasi may ibig sabihin daw po yung panaginip mo, Aries. Okay, 5 of Swords yung nandito. In the near future, In the near future, dito sa gilid. So, 5 of Swords, Judgment, 6 of Wands, 7 of Wands, and then the World card dito sa taas. Ito naman po yung 5 of Swords. Okay, bigyan ng leksyon, Aries. Yun yung narinig ko. Ay, nako naman. Sa dinami-dami ng zodiac sign, sa dinami-dami ng taong pwedeng talagang Aries pa yung napili. Nako, delikado. Sa totoo lang din, oo. Kasi Aries, they always win. The winner, the first zodiac sign. Sabi nila, pinakabata daw, impulsive, action, saka na lang siya gagawin, saka na lang siya iisipin pagkatapos ng action. So, may mga pagsisisi din. Pero kapag matured na Aries, healed Aries, evolved Aries, iba na siya. Hindi na siya ganun. So, kung ikaw yon nasa, ibang frequency ka pa na Aries. Pero kapag yung Aries, na kalmado, yung Aries na iniisip mo na bago magsalita, bago gawin. Kung ikaw yung Aries na kalmado talaga, kung ikaw yung Aries na nagpipigil, kontrolado na, yung anger issue, ay nako naman, talagang evolved na Aries yan siya. Pero kapag delikado, Aries is ruled by the planet Mars. Planet Mars is the god of war, aggression, anger, taking action, trailblazer, natural born leader. At the same time, mainitin kasi ang ulo ng Aries. They always win sa mga competition kung ano man po yan siya. So, sinasabi nila na, so ikaw yung pinakauna, Aries ka. So, ikaw yung pinakabata.
Isipin mo ito na mabuti, ano, explain ko sa'yo. Ito, isipin mo din 'to, Aries. Kung ako yung pinakauna na zodiac sign, kung ako yung pinakauna na pinanganak sa magkakapatid, eh di ibig sabihin ako yung pinakamatanda. Pinakamatanda, ako yung pinaka-old. Ako yung ate, ako yung kuya. Ah, the more na marami kaming ginagawa, maraming lesson na nangyayari sa buhay namin, the more na nag-embark din kami ng lesson sa inyo, the more na tinuturuan din namin kayo kung anong gagawin ninyo. So, yung mga sibling na yan, sila na yung mga young, di ba? Naisip mo din ba yun siya, Aris? Kung ikaw yung pinakaunang pinanganak. So, ibig sabihin, ikaw yung pinaka, di ba, eldest sa magkakapatid. Maraming nang nangyayari sa'yo, maraming nang mga nagawa. Yung ibang magkakapatid, tingin na lang sa'yo, nag-learn na lang sa'yo, diba? So, tinuturuan mo na lang din sila. Kung sino man yung tao na unang magkakamali, ikaw din yun. Good thing sa kanila, diba? Kasi hindi na nila uulitin. Sa Ares talaga pinakaunang may lesson. So, iba din, ano? Pero, isa din sa pinaka nagustuhan ko ano, sa Aris, kapag gusto ang isang bagay, hindi talaga titigil hanggat hindi ito nakukuha. Kapag ginusto, focus talaga doon hanggang sa makuha. Walang makakapigil sa isang Aris. Judgment card. Okay, so I don't know, para kasi siyang tao na mas malapit sa sa creator, mas bukas yung puso, open-minded. Hindi naman sila sinasabing palasimba, no? Yung mga madasalin tao na yung mabuti, iba naman po yung mabuti sa mabait, di ba? Minsan kasi, ay nako naman. Minsan kasi, ano nga yun? Ano nga yung word na yun? Humahaba din yung sungay paminsan-minsan. Hindi na sa lahat ng panahon, ano? Mabait ang isang Aris. Kapag nakuha mo yun siya, congratulations. Kasi, ibang Aris yun. Kadalasan kasi, yung Aris, hindi, yung guard, hindi nila-let down talaga. Laging may boundary. Laging, yung may control, may boundary, laging may guard sa sarili. You're not letting anyone, na yung bang makalet in sa buhay mo or masabi mga ganitong bagay. And then, happy family, mga bata. So, siguro maligalig or proud ka lang din sa mga bata. The more na mas, yung maraming panahon na lumabas-labas, lumabas-labas, kasama yung mga bata every weekend, may mga schedule. Halimbawa, busy siya, yung husband mo, yung wife mo, yung partner mo, busy ka din, tapos nag-aaral yung mga bata, tapos kapag ka-schedule, na family bonding, talagang schedule. Iwas talaga sa mga gadgets, tablet, cellphone, mga distraction, lumabas-labas, kumain sa labas. So, mas nagiging maganda, yung relasyon sa loob ng pamilya, mas nagiging matibay, mas nagiging in love pa po yung mag-asawa. And then, I can see dito na protected, yung family mo, Aries. Laging laman ng mga dasal ko. Lagi kong pinagdarasal ang pamilyang ito. Excuse me po, nadidigay na naman. Ayan, so, to let me know, na nandito yung mga gabay ko, na nagpaparamdam na tinutulungan po ako sa reading na ito. May mga reading kasi na, mabilisan kasi, grabe, grabe yung mga messages. Lakas yung message. Tapos left and right, may cards pa, may vision pa, tapos may naririnig pa. Okay, Six of Wands, I can see dito, Aries, you are winning. You are winning the game. The top one. You are the winner.
Six of Wands is spotlight. Six of Wands is the limelight, the center of attention, attraction. A lot of people will admire you, Aries. A lot of people will be attracted to your beauty, to your aura, to your power. Something na hindi nila kayang i-ignore. Hindi nila maamin sa sarili nila, talagang malakas ka, no? Hindi nila maamin na ganito ang Aries. Pero hindi din nila kayang i-ignore yung power mo, Aries. Hindi din nila kayang i-ignore yung mga kaya mong gawin. Kapag ka nakita ka ng isang tao, no, kahit mabilisan lang din na pag-uusap, or mabilisan lang din na basta hindi ka makalimutan ng taong yun, Aries. May kakaiba sa'yo, lagi-lagi. Yung mga small details about sa'yo, kahit konting conversation lang, talagang natatandaan ng mga tao sa'yo. And then, lapitin daw po ng mga pusa, aso, lapitin din po ng mga bata. Okay, so receiving recognition, receiving awards, or even compliments, Aries. You are so beautiful, you are so strong, you have this different kind of aura, magnetic, attractive na tao. So, receiving compliments, Aries. Either sa papel, sa messenger, sa text, or even sa personal, personal level, talagang makaka-receive ka. Yan, sa mga susunod pong araw, sa mga susunod pong linggo or buwan, talagang nasa sayo yung yung liwanag, nagliliwanag talaga. Yung halimbawa, may mga tao, maraming tao, tapos kanya-kanya mga ginagawa, ganito, ganyan, tapos nakatutok sa'yo yung ilaw, Aries. Yun yung pinapakita ko sa akin dito. And then parang mabilisan lang din na lumabas ka sa screen, na nakita ka doon sa stage, na nandun ka sa screen or pangalan mo, parang ganun siya. Okay, so nasa taas, tinitingala ng mga tao. And then, sa sobrang liwanag, di natin may iiwasan yung mga tao na hindi masaya para sa atin. May napansin lang akong tao dito na evil eye, nag-evil eye, jealousy, insecure na tao. Kunwari masaya, kunwari nandun, pero overall hindi talaga. Okay, so kailangan natin protektahan ang ating sarili, magdasal tayo lagi-lagi. Kasi sa panahon na ito, hindi lang din kasi yan siya sa mga bagay na meron ka, sa mga material na bagay na kaya mong i-afford. Kasi ang tao, pwede naman natin i-achieve yan siya, pwede natin i-bilhin, pwede naman natin i-invest yan siya, at sobra pa doon. Pero yung bagay na nandyan sa loob-loob mo, Aries, yun yung hindi makokopya, yun yung hindi makukuha at mabibili kahit kailan. So, napaka-importante din talaga, yung sa sarili rin natin, yung sa loob-loob natin, kung ano bang laman ng puso mo, Aries. Hindi yun makukuha, hindi yun siya makokopya. Okay, so laging magdasal. Kasi kakaiba yung mga tao ngayon, matindi din. So, hindi lang din kasi maamin yan siya na hindi lang kasi siya sa material na bagay, kundi kung anong nandun sa puso ng taong yun. Kung ano yung laman. Wow. Okay, so, kailangan mong protektahan, Aries, as I said, 7 of Wands, protektahan ang sarili, protektahan yung mga bagay na iniingatan mo, protektahan ang pamilya mo, masayang pamilya. Mas mabuti, Minsan kasi gusto natin i-post yung mga ganito ganyan, yung mga achievement natin, yung mga trophy natin, kasi sinishare natin, mga pinaghirapan natin. Pero, nako naman, may mga tao din talaga na, kunwari, ganito ganyan, pero hindi talaga masaya para sa atin. Tapos, nadidrain din tayo agad-agad. Pansin mo kapag nag-post tayo ng mga magagandang bagay, pagkahapon hindi na masaya. Pagkahapon drain tayo. Matagal na yung 3 days. Ma-contain dapat yung happiness. So dapat sarili lang din, hindi na siya ina-announce. Alam ko minsan maganda talagang i-announce sa totoo lang din kasi pinaghirapan mo yan siya, deserve mo yan siya. Pero may mga times na kailangan mo siyang ingatan, protektahan, itago, Aries. Hayaan na lang din na sila ang makapansin ho noon. Protektahan, Aries. Protektahan ho ito kung ano man po ito. So, malapit na ho mag-end ang ating minutes kasi 30 minutes lang din yan siya.
Okay? Kasi ito din siya eh, itong bottom of the deck dito sa isang deck of card. The Devil card. May tao dito na, may tao dito na talagang obsessed sa isang tao. Dati, inspired siya. Dati gustong gusto kanya. Tapos hanggang sa hindi niya ma-process yung feelings, hindi niya ma-process yung emotion na yun, nagiging negative na siya. Dapat inspiration, dapat maging masaya tayo sa ibang tao, pero hindi. Habang tumatagal, nagiging competition siya. Ito, Aries, the Devil card. And then, I can see dito, may tao din po dito na nagpaparamdam, magbabalik. Some of you na Aries ito, iba ito siya. Some of you na Aries, lalo na po sa mga single, may ex dito na magbabalik. Hindi lang kasi siya sa buwan na ito, kasi naka-Mercury retrograde din tayo. Mercury retrograde in the sign of Cancer. Kasi, lagi naman ganun, may 2 beses sa isang taon, may 3 beses sa loob ng isang taon na mangyayari yung Mercury retrograde. So, sa mga gadgets, sa mga signal, sa mga communication, magkaka-glitch, magkaka-problema. So, you're gonna need stronger password, and then also, ano pa ba? Yung sa X, yun talaga yun siya. And then transportation din, problema sa mga sasakyan. Gadgets, pwede din, problema sa cellphone. Pero kadalasan kasi siya signal. Nawawala ho yung signal. So may X dito na magpaparamdam hindi lang sa buwan na ito, sa mga susunod pong linggo, buwan, kundi buong halos parang buong taon na talaga eh. Hindi man siya ex, kaibigan sa pagkabata, kaibigan nung high school ka pa or college ka pa, relative na matagal mo nang hindi nakikita, nakakausap, or ex siya. Kasi kadalasan, mga ex talaga na mag-reach out. Kung hindi naman ganon, ikaw yung mag-reach out, Aries. Mag-reach out. Okay, so, marami din kasing comeback na nangyayari. Ten of Swords. Okay, so careful pa rin talaga. Careful, wag pong magpadalos-dalos. I can see dito may mga travel, Aries, so sobra na sa oras. Okay, travel, and then happy family, tapos may mga purchase, may mga darating dito na unexpected money, pag-increase ng pera, paglago ng pera. May mga sources dito, hindi lang isang source, hindi lang 2 kundi 3, some of you na Aries. And then some of you na Aries, ito kasi siya emotion. Medyo sensitive. So nakakaramdam ka talaga kapag nagbabago yung tone. Nakakaramdam ka talaga, Aries, kapag nagbabago ng tono ng isang tao. May ginawa siya, may ginagawa siya, ganito ganyan. Nakakaramdam ka. Sensitive yung energy mo, malakas yung sa intuition. And then ito yung purchase, ito yung money, finances. Okay, diba, pak, ang ganda ng mga cards, diba, pentacle. Focus lang sa sarili, sa mga crafts. Kung naman po yan siya, na passion mo, Aries, pagpatuloy mo lang din yan siya. I-polish pa kasi nagbibigay siya ng opportunity, nagbibigay ho siya ng pera, stability, security para sa'yo, Aries. I can see dito may money. Wow. Sa mga susunod pong araw, linggo, buwan. Okay, and then sa intuition naman, spirituality, the High Priestess, protection. Okay, so yun lamang po ang ating reading para sa mga minamahal ko pong Aries, at salamat po. Message nyo na lang po ako diretso sa ating pong Facebook page na para sa Pinitaro 999. Sa mga interesado po na magpa-reading, kasi 2 yung ginagawa ko po sa natal chart reading ng tao and then tarot card reading. May mga din kasi yan siya, mga vision, may mga bigla din pong mga messages. Umaabot din kasi siya ng 1 oras. Oo, yung reading. At maraming salamat po sa pagsuporta po ng ating channel. Mag-ingat ka po lagi, Aries. And then, dumami pa po ang iyo pong blessing. Bye!